Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So, ang mainit na balita ay tungkol sa sports, di ba? Kung saan pinag-uusapan ngayon ng mga mahihilig sa basketball yung naging desisyon ni LeBron James na lumipat sa ibang koponan. In other words, iniwan na niya, kumpirmado na iniwan niya ang Los Angeles Lakers, yan. LA Lakers, yan. So, kaya nainganyo din tayo na magbibigay ng opinionative na talakayan kasi kahit paano mahilig din tayo sa basketball. Ayan. So, tatawagin natin itong LeBron Last Journey. Huling mission ba o simula ito ng panibagong alamat? Ayan. So, yun, kumpirmado na. At sinabi niya nga na he is not aftering doon sa sweldo. Kasi definitely mayaman naman na si LeBron James. Ang kailangan niya na lang is siguro i-chase niya pa yung other championship ring na kailangan niyang makuha bago siya totally mag-retiro. Kasi siyempre, lahat naman kasi ng player, goal nila yan. Kung ang goal ni LeBron James ay gaya doon sa sinasabi ng iba na gusto niyang lagpasan si Michael Jordan para makuha niya talaga yung pagiging GOAT sa impression ng basketball fans worldwide, wala na tayo doon, no? At least, siyempre, gumagawa naman siya sa kanyang sariling diskarte, di ba? But definitely, ang kanyang action taken ay siyempre, malaki ang implikasyon sa kanyang buhay. No? Challenge ito actually kasi bilang isang 41 years, old na player, di ba? Hindi mo na basta-basta yun. Kasi marami nang malalakas sa NBA na mga bata. Pero, again, di ba? Kaya nga siguro ito yung kanyang mission na makakuha pa ng another championship ring sa pamamagitan ng pagsama sa isang malakas na koponan sa East. Ito yung Philadelphia 76ers. Yan. Pagbuo ng super team na sinasabi. So, pero we are not saying na magcha-champion ang Philadelphia kasi alam naman natin sa NBA na lahat dyan may talento. At ang pagiging panalo kasi sa basketball is kailangan makuha mo yung tamang timpla, tamang chemistry, di ba? Sa pamamagitan ng maayos at mahusay na disiplina at kalusugan ng mga manlalaro, blended with the system na isasagawa kung sino man yung magko-coach dyan, di ba? Kaya siyempre malaking factor din yung coach dyan. But definitely, maliban doon sa epekto ng desisyon ni LeBron James sa kanyang buhay, di ba? Is malaki din ang implikasyon ng kanyang desisyon dito sa NBA. Kasi magbibigay yun ng mas matindi na kompetisyon, di ba? Competency, di ba? Kasi mapipressure yung mga malalakas na koponan sa East, gaya ng, malalakas dyan? Boston Celtics, yan. Indiana, di ba, yung dati, at saka yung New York Knicks, yan, kasi yan pala yung defending champion. Siyempre, magiging pressure sa kanila yung pagdating ni LeBron James doon sa East. Kasi siyempre, alam naman natin na kahit matanda na yung mama, ay nire-respeto pa rin siya, di ba? Kaya na may mga gustong ang player, di ba, na gusto siyang makasama sa katauhan ni Giannis, di ba, yung dating Milwaukee Bucks. Parang lumipat pa yata sa Heat para sakali lang, nagpapasakali na makatagpo niya si LeBron doon. Pero
Mali yung pinili ni LeBron. Pumunta siya sa pumunta siya sa Philadelphia. So yun yung yung implication doon sa liga na magdudulot ng pressure. Tapos may implication din sa Lakers. May nagsasabi na naman magiging klase na lang ang Lakers, no? Although sa ating pananaw, analysis, hindi naman siguro kasi meron naman Luka doon na magaling din at syempre didiskartehan din yan ng pamunuan ng Lakers, management ng Lakers para kahit paano makakuha sila ng kung hindi man kasing husay ni LeBron James kahit paano, di ba? Magiging maayos na katambal ng mga kanilang existing na players. And then going back to Philadelphia, ang din diyan, malaking implikasyon, no? Sa Philadelphia naman pala, no? Hindi sa NBA, siyempre tataas din yung pressure, di ba, sa Philadelphia, pero yung pressure sa kanila na magcha-champion. Yan. Kasi sila na nga yung may nagsasabi na nga na sila yung team to beat. Pero ang hindi natin talaga ano bang tawag doon? Maikaila, di ba? Ay tataas ang binta, yung mga ticket, lahat dyan, yung mga marketing ng Philadelphia talagang tataas yan. No? Yan ang domino effect ng isang LeBron James. Yan. So, din yung implikasyon naman sa mga fans, siyempre, maraming tagahanga ni LeBron James na sinusundan siya, di ba? Mula sa Cleveland, napunta sa Heat, napunta sa Lakers. And definitely, paglisa niya sa Lakers, mapupunta din sila sa Philadelphia. And that is a given. A given situation naman yun. Fact yan. Na siyempre, pag ikaw ay kursunada mo talaga yung player kung saan siya doon ka. Siyempre, kahit tayo, Lakers fan sa ngayon, pero malamang lilipat na rin tayo sa Philadelphia. Yan. Ang last note naman natin, siyempre, para sa akin, bonus na lang, no, if ever, di ba? Kung sakaling ituturing natin itong last hurrah or last dance na ni LeBron James, bonus na lang sa kanya yung para sa akin, yung makakasungkit ng championship. Ang talagang pinagtutuunan ko ngayon sa kanyang karera is siyempre bilang matanda na naman lalaro, makapag-iwan siya ng ng magandang legacy. Kaya niya bang ipakita? Kaya niya pa bang ipakita sa mga mahilig sa sports kanyang tagahanga na in spite na gano'n na siya katanda, kaya niya pang pamunuan ng 76ers, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, di ba? At bilang pagiging veteranong atleta, di ba? Madidevelop niya ba yung mga kanyang kasamahan na aabutan doon sa Philadelphia na magagaling din, di ba? Kasi meron din namang magagaling diyan, di ba? So, yun yung inaanuhan natin, di ba? Kasi sa huli, ang tunay na pamana ng isang alamat sa basketball ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tropyo, kundi siyempre mag-iiwan siya ng ligasiya na magsisilbing inspirasyon ng mga iiwanan niya na susunod na henerasyon o sinlahi ng mga atleta sa NBA, ganun din sa mga tagahanga ng basketball worldwide. So, yun lang yung opinion natin. Hanggang sumuli, talagang tayo, hindi tayo nagbibigay ng talakayan, reaksyon at opinion pagdating sa sports. Pero, siyempre, nadala din tayo. Kaya, karapatan din naman natin ibahagi kung ano yung meron tayo.